one, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa dalawang kasamahan ni Baterbonia na kuno ay na-rescue sila at ngayon ay binabash sila sa social media. So, ito yung news about sa kanila or balita. So, sinasabi na kinumpirma daw ng mga otoridad na ang Gilas Youth Standout na sina Kiefer Alas at Ateneus Kyle Gumber ay kabilang sa mga ligtas na nailigtas mula sa malakas na alon sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong Lunes na June 8 ayon sa impormasyon na nakuha daw ng Bilyonaryo News Channel. So ayon sa mga ulat mula sa Aurora Police Provincial Office, ang malalakas na alon ay nagdala ng 4 na manlalaro papalayo sa panahon ng aktibidad. Habang sina Alas at Gumber ay nagpapasalamat na nakatakas at nakabalik ng ligtas sa Pangpang. Ang insidente ay trahedya na kumitil sa buhay ng Blue Eagles rookie na sina Rene Bobet Baterbunya at si Divine Adili. So kasalukuyang sinasagawa ang parallel investigation ng NBI, CIDG at isang independent fact-finding board mula sa Ateneo upang masusing suriin ang mga pangyayari at mga protokol ng kaligtasan ng kaganapan. Talaga, as in. So maniniwala ba kayo na sila ay na-rescue, naligtas? Kapani-paniwala, tingnan niyo kaya yung picture. Yan. Ito yung picture ha. Tingnan nyo. Dito, si Rene ay kinuha siya galing sa dagat at itinakbo padulong Bisaya yun, papunta sa dalampasigan. Doon sa wala ng tubig, wala ng dagat. At ang sabi ni Kiefer, na siya daw ay isa sa mga nakaligtas. So, kung siya isa sa mga nakaligtas, bakit parang wala siyang nararamdaman, parang hindi siya balisa? Kung titingnan niyo yung picture, nakahawak siya sa kanyang putay. So siguro yung kanyang putay baka yung tinamaan ng alon, ng rip current kaya hinawakan niya ng masyado. So tingnan niyo, parang tingnan niyo yung iba nagtatakbuhan. Tapos siya nakatayo lang doon. Hindi man lang siya tumulong ang nangyari diyan. Tapos wala. At sabi pa ng mga comment, siya ay hindi basa, tuyo daw siya. He was dry. Dry talaga, grabe naman. So, ganun. Ito ang sabi naman ni Kiefer Alas, sabi niya, kasi naramdaman na niya na parang hindi na ito maganda, binabas siya sa social media. Kasi nga, nung nagpunta siya doon sa Lamay, sa Manila, doon sa, saan yun? Sa Arlington? Nagpunta siya doon. Tapos, tinanong siya ng mother ni Rene Baterbonia na, ikaw ba yung kasama ng anak ko? At sinabi niya, opo. Tapos may tinanong pa sa kanya, magsasalita na sana siya, pero bigla-bigla may humila sa kanya, may kumuha sa kanya. Baka madulas at malaman ng mga tao o malaman ng mga parents ni Rene. So, ito yung sabi niya. Nagmamakaawa siya. Very sad talaga yung mukha niya. Sabi niya, it's like going through 2 deaths po. O, diba? Dalawang patay. The first one is losing our 2 teammates. Then, now being criticized for their death. So, ito yung kanilang problema. Ngayon, problema niya. Kasi nga, nawalan daw sila ng teammates at saka kine-criticize sila sa pagkamatay ni Rene at saka ni Divine dahil hindi sila nakita ng mga kasama ng mga tao na sila ay tumulong. At nagsasabi pa sila na nailigtas din sila pero wala naman silang gasgas. O diba? So sabi, we witnessed it happen but then every social media person or anybody, they're just putting the blame on us. O see, kasi naman, hindi ka tumulong, nonchalant ka lang doon na nanonood. Yun ang problema sa'yo. So, punta tayo sa mga marites na kagaya ko. Kaya marites dito, comment pala, sabi dito ha. Tandaan nyo, kung meron mang tinanggap na pera sa babungahan nyo, para hindi nyo sabihin kung ano ang katotohanan, hindi nyo madadala sa langit yung pera na yan. O sige, nawa kayo ng konsensya nyo. O diba? Sino ang makakatulog niyan? Na? Imagine, namatayan ka ng kasamahan mo, kayo. Tapos, hindi ka nagsasabi kung ano ang totoo dahil takot kayo mawala ng team, takot kayo mawala ng school, takot kayo mawala ng pera, takot kayo mawala ng scholarship. O nga naman.
Siyempre, gusto din nilang sumikat, pero ito yon, ito yung katotohanan. Sumikat man kayo sa iyong pagbabasketball, makapaglaro man kayo sa Gilas, makapaglaro man kayo sa SEA Games, sa Asian Games, dala-dala niyo pa rin yan. Kasi every time na makakashoot kayo, sasabihin ng mga fans ni Rene, kahit patay na yon, sasabihin na yan yung kasama ni Rene Baterbonia na kunyari na iligtas, pero nandun lang naman nakahawak sa kanyang putay na walang ginawa, hindi naman nataranta, nakatayo lang siya doon at nakahawak sa kanyang putay na tuyong-tuyo, hindi naman basa, walang gasgas, as in wala talaga. Para lang silang nonchalant. Yan ay magiging tatak mo hanggang sa ikaw ay mamatay. At dadalhin mo yan, lalong-lalo na kung may pagkakataon ka na makatulong pero hindi ka tumulong. At lalong-lalo na kung alam mo kung ano ang nangyari pero wala kang ginawa, wala kang sinabi. Tikom ang bibig mo dahil selfish ka. Kayo na makasamahan nyo. Yun ang mangyayari. So, kahit saan kayo magpunta, kagayan sa ating mga politicians, tingnan nyo, si Pinky Lacson, di ba? Every time na merong umaayaw sa kanya, every time na may magbabash sa kanya, sasabihin, involved siya sa Kuratong Baliling. Rub out. Involved siya sa Corbito Dasir. Ganyan din yon. Ganyan din yung mangyayari sa inyo. Kahit na sumikat man kayo, kahit na maging MVP ka pa, hindi ka sisikat kagaya ni Rene Baterbonia na pag kamatay mo, ay ganun karami ang makikiramay at susuporta sa iyo. Pero tingnan nyo si Rene, o diba? Luzon, Visayas at Mindanao sumusuporta ka sa kanya at mga tao sa ibang bansa. Pero kayo, hindi kayo masaya. Yung isa, patay na yun, wala siyang problema. Kayo meron kayong problema. Yun, ito, sabi pa ng iba. Then just speak up. No one is blaming you, Baya, Jod. If in the first place, you speak on the first day that Divine and Rene died. Alangan man og ang dagat boy pang tanon to answer a lot of questions. Tinuod. Correct. Kasi naman, pag meron mga insidente kagaya ng mga nag-outing, nag-excursion, nagligo sa dagat or kahit saan, may namatay, may nalunod, may nadisgrasya, di ba automatic nag-selfie na, nag-video na kayo, nag-reels na kayo, pupost kayo ng picture na ganito ang nangyari. Pero kayo, silent as in super duper silent. Yun ang nangyari. Kaya ganon. Ito. So, kung wala kayong kasalanan, ano ang kinatatakutan? Bakit ayaw sumipot kung pinatatawag? Natatakot baka iba-iba ang kwentong lumabas sa bibig? Yes, true, that's it. Kaya, siguro hanggang ngayon, yung Ateneo hindi pa tapos yung kanilang mga script kaya hindi pa sila lumalabas. Di ba? Mukhang satanas. Yun. Di kayo makakatulog yan. Tingnan niyo mga bash dito. Mukhang satanas. Ito pa, Konsensya mo, boy, hindi ka patatahimik habang buhay mong daladali yan. Correct. Kasi, kung meron kang ginawa, baka maging hero ka pa. Sasabihin na, ay, si Kiefer, niligtas niya si Rene Baterbonia. O, di ba? Nakita mo kung sino ang masikat sa inyo ngayon. Kahit na si Baterbonia ang namatay at saka sumikat, ikaw buhay ka naman, iba naman ang kasikatan mo. Ito naman, grabe. Shut up! We saw in the video that you were running around while Rene was being saved. You're so silly. Sili-sili ka daw. Yung sili mo nga ang yung hinahawakan habang nanonood ka kay Rene Baterbonia na nire-rescue. O ito. Imbis na magsisihan, mag-ambaga na lang tayo para doon sa mga namatayan. Tulungan natin sila, Rene at Adili na may ahon sa kahirapan mga pamilya nila. Si Rene, ang dami-dami na tumutulong. Ang problema ngayon ay si Divine Adili kasi yung mga magulang niya ay 1 week nang nakaraan hanggang hindi pa siya na pupuntahan kasi walang pera at walang tumutulong. At ang ating video na sunod dito ay tungkol naman kung sino ang tutulong kay Divine Adili. So yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye!